Sa ibang balita, muli na namang tataas ang presyo ng gasolina, diesel at kerosene pero ayon sa LTFRB, wala pa munang aasahang dagdag pasahe ang mga transport group. Saksi si Julio Segovia. Sa sunod-sunod na oil price hike, bitin daw kahit ang idadagdag na 50 piso sa Pantawid Pasada program ng Department of Energy. Kaya naman hiling ng grupong Pasang Mazda sa LTFRB, pansamantalang gawin munang 850 ang minimum na pasahe sa jeep. Yan ay habang dinidinig pa ang 1 peso fare hike petition ng isa pang transport group. Pero sagot ng LTFRB. As of now, wala pa. Pag-aaralan pa ng board at saka pag-uusapan pa namin ng DOTC Secretary. Ayon sa LTFRB, higit 30 araw ang bubunuin ng board bago marebisa at magkalinaw ang petisyong dagdag pasahe. Kaya naman dismayado ang transport group na Pasang Mazda. Immediately, huwag na yung within 30 days. Actually, nasa lalong madaling panahon sapagkat ang nagpa-fluctuate ang presyo ng petrolyo. Kanya nga parang niloloko tayong tatlong to eh. Pagka nararamdaman nilang magtataas kami ng pamasahe, bigla na lang ibababat. At muli, panibagong round ng oil price hike ang ikakasabukas ng Chevron, Shell, Eastern Petroleum at PTT. Piso at 10 sentimo kada litro ang dagdag presyo sa diesel, 60 sentimo sa regular gasoline, 30 sentimo sa unleaded gasoline at piso naman sa kerosene. Sinundan pa ito ng iba pang kumpanya ng langis. Bukas nakatakdang magsagawa ng transport caravan ng grupong Piston bilang pagkondena sa patuloy na pagmahal ng mga produktong petrolyo. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. Samantala, humarap na sa kamera ang modelong nauugnay sa aligasyong rape laban sa ilang miyembro ng Philippine Ascals. Ang mga paglilinaw ni Amanda Colling sa report na ito. My name is Amanda Colling. Sa wakas ay humarap na sa kamera si Amanda Colling, ang babaeng sentro ng aligasyong panghahalay umano ng ilang miyembro ng Philippine Ascals. Sa panayam ng Showbiz Central, sinabi ni Amanda na matagal na niyang kilala ang 4 na sangkot umano sa issue, sina Neil Etheridge, Simon Greatwich, Anton Del Rosario at Jason Sabio. Gayunman, hindi direkta ang mga sagot niya kung siya ba'y ginahasa. Paano ka nadawit dito? It's something super sensitive. Natatakot ako magsalita kasi ayoko magsinungaling, pero ayoko rin makasakit ng kung sino man. Ayaw na raw sanang lumantad ni Amanda sa publiko, pero labis na raw naaapektuhan ng kanyang pamilya sa mga naglalabasang negatibong balita kaugnay sa kanya. The worst effect for me would be yung trauma sa family ko. Na ngayon, may kinakatakutan sila. Alam mo yun, anong laban? Ako, I'm a strong girl. I'm very resilient. Sapakin mo na ako, just don't hurt my family. Ngayon, wala raw ibang nais si Amanda kundi ang maayos ang lahat. Nag-cope na ako, nag-move on na ako. Lahat ng nagkasala sa akin sa buong buhay ko, I'm talking in general. Napatawad ko na. What I want most is that everyone can just walk away from this peacefully. Sinubukan namin kunin ang pahayag ng Team Ascals na nasa Bahrain bilang paghahanda sa laban kontra Kuwait pero wala pa silang tugon. Gayunman, bago umalis ay itinanggi na nila ang akusasyong panghahalay. Right now, we see it as all as rumors and speculations. Right now, we're having management take care of it. They're trying to get to the bottom of it. Obviously, we're in the middle of training. That's what we're focused on. Hanggang ngayon ay wala pa rin legal na hakbang si Amanda laban sa Ascals. Kaya mensahe niya sa publiko, wala pang kung kaso, wala pang nahuhusgahan, wala pang napapatunayan. Please, let's all keep an open mind. And wag natin i-judge kahit sino. Para sa saksi, Rosetti Rivera, nag-uulat. Kaugnay pa rin sa pagpasuspinde ng Ombudsman kay Caloocan Mayor Recom Echeverry, patuloy po ang pagpakita ng suporta ng ilang residente ng lungsod sa kanilang alkalde ngayong gabi. By report ng saksing si James Velasquez. James. Yes, Igan, hanggang ngayong gabi nga ay tuloy yung support rally para kay Caloocan City Mayor Recom Echeverry dito sa Caloocan City Hall. Tila dagat ng Dilaw Igan yung mahigit 200 tao pa na inabutan ko nagtitipon-tipon ngayong gabi dito sa tapat ng Caloocan City Hall para daw magpakita ng suporta sa kanilang mayor na si Recom Echeverry. Hindi daw sila papayag na matuloy ang pagsuspende sa kanilang alkalde ng ombudsman lalo man sa pagre-remit ng city government sa GFIS. Kabilang sa mga nasa support rally ang lahat ng mga barangay captains, kagawad at councilors ng lungsod ng Caloocan. Ayon kay Mayor Echeverry, kung utang loob daw na pumunta sa City Hall yung kanyang mga taga-suporta, kaya naman bilang pagpapakitang pasalamat, nagpaunlak siya ng maikling talumpati at kanta para pasalamatan ang mga ito. At Igan, ngayong gabi, tuloy-tuloy pa rin yung pagdating ng mga tao. Marami pa rin ako nakikita na bumababa sa mga jeepney, sa mga tricycle na nakasuot ng dilaw
Hindi natin alam kung hanggang kailan magtatagal ito, pero hanggang sa ngayon, mukhang wala pang balak magpialisan yung mga tao. At ayon naman sa panayam ko kay Mayor Echeverry kanina, sa oras na makuha daw nila yung utos mula sa opisina ng Ombudsman, ay doon lang din sila magbibigay o maghahain ng temporary restraining order laban dito. At yan ang pinaka-mainit na balita dito sa Caloocan City. Mula sa Caloocan, ako si James Velasquez, ang inyong saksi. Saksihan mamaya. Bentahan ng tuko. Laganap hanggang sa internet. Sa showbiz saksi, mga celebrity at fans dagsa sa concert ni American Idol runner-up David Archuleta. At sa isang universidad sa Davao City, banned na raw ang Facebook. Huwag bibitiw. Sama-sama pa rin tayong magiging saksi.